Kahit wala ng bagyo, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa pag-apaw ng ilog. At live mula sa Tuguegarao, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano pa ba kataas ang baha dyan? Julius, unti-unti na yung humuhupa kasi mas maaliwalas na ang lagay ng panahon dito sa Tuguegarao City. Pero yun nga, hindi pa rin talaga ganap ang paghupa ng baha. Sa likod ko nga, kalahati ng kubong yon ang lubog pa rin sa tubig. Ngayon pa lang bumababa ito sa ibang parte ng Cagayan, kaya nasa critical level pa rin ang Cagayan River na nagpalubog sa maraming barangay rito. Nagmistulang lawa ang malaking bahagi ng Tuguegarao City matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito. Catch basin ang lungsod ng tubig na nanggagaling sa ibang bahagi ng Cagayan at mga karatig probinsya. Kaya kahit nakalabas na ang bagyo, apaw pa rin ang tubig sa Cagayan River na lampas 11 metro pa ang taas kanina. Nagsimula lang itong humupa kaninang tanghali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tuguegarao, 40 barangay pa sa lungsod ang lubog sa tubig. Ang ilang lugar, gatuhod pa ang baha. Pero may iba ring halos umabot pa rin hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay ang tubig. Kahit pataas pa ang baha, nasa 4,000 lang ang lumikas. Karamihan sa ibang residente, hindi na umalis sa kanilang bahay, gaya ng mga taga-barangay Gosi Norte na hindi raw maiwan ang mga alaga nilang hayop. Sa evacuation center, punong-puno na po, and kung sakali man po makuha yung first floor namin, may taas naman po kaming pwedeng lilipatan. Aakalain yung dagat ang kinatatayuan ko, pero kung pagmamasdang mabuti ang mga barikada sa gilid, malalaman yung kalsada pala ito sa barangay Catagaman Nuevo. Isa ito sa mga lugar na binaha pagkatapos ng bagyong Pepito. Kaya tauman o sasakyang tulad ng tricycle na ito, hindi makatatawid dito. Bukod sa ulang binagsak ng nagdaang bagyo, nagpalala raw sa baha ang pagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam. Now is the worst among all the 6 typhoons kasi talagang tumaas ang tubig. And we have so many communities underwater, not to mention even the livelihoods of the other sectors are affected kahit pa hindi sila nabaha. Nakipag-ugnayan naman na raw ang national government sa pamahalaan ng Tuguegarao City. May isang dinaraing lang ang mga residente, lalo na yung mga laging lumulusong sa baha. Yun ang alipunga. Kaya bukod sa pangunahing pangangailangan gaya ng relief goods at inuming tubig, nananawagan din sila ng mga gamot gaya ng antifungal cream para magamit ng mga residente. Nag-aabot din ng LGU ng antibiotic para iwas leptospirosis. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.